Puso ang pamilya ang pangunahing support system ng isang tao. Pero minsan kapag sila ang nagiging dahilan ng problema natin, mas pinipili na lang ng ilan na sila'y talikuran. Ikaw kabarangay, maituturing mo bang supportive o stricto ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, hello Papa Dudut, my name is Marty, 30 years old mula sa Taguig. Ang story na pinadala ko sa inyo ay nangyari 10 years ago noong 20 years old pa lamang ako. Isa po ito sa mga darkest moments ng buhay ko at gusto ko itong i-share para maging lesson sa mga kabataan sa ngayon. 4 kaming magkakapatid. My father is a police officer while my mom is an HR manager. Hindi kami mayaman pero I can say na meron kaming convenient life. Lahat po ng pangangailangan at gusto namin ay madali lang naming nakukuha. Pero despite that, may isang bagay ako na hindi ko makuha-kuha during my younger years. At eto ay ang kalayaan. Stricto kasi ang parents ko, Papa Dudut. Pinalaki kaming military style. Marami ang bawal. Bawat galaw dapat mabilis. Bawat ginagawa ay may time limit. Para sa akin na may malawak na social circle ay hirap akong enjoyin ang buhay ko noon, lalo na't ikinakahon ako ng mga magulang ko. There were times na kapag nasa labas ako at lumalampas na ako sa curfew ko ay si Dad mismo ang sumusundo sa akin. Wala siyang pakialam kahit nasa kalagitnaan kami ng pagsasaya. Para sa kanya kapag oras na, time is up na. Minsan nga ay pinagtatawanan ako ng friends ko dahil doon. Para daw akong babae na sinusundo pa ng magulang kahit na hindi na ako teenager. Bilang isang binata na kulang pa sa experience ay kinakahiya ko ang mga ginagawa ni Dad noon. Ma, pwede ba tayo mag-usap? Urgent ba? Busy ako ngayon eh. Marami pa akong papers na kailangan pirmahan. Pwedeng mamaya na lang? Please, kahit ngayon lang, bigyan niyo ako ng time. Fine, ano bang kailangan mo? Kailangan mo ba ng pera? Sa daddy mo ka humingi. Hindi ko kailangan ng pera. Ang kailangan ko freedom. Ma, alam niyo ba kung anong ginawa sa akin ni Dad? Ano? Pinahiya niya ako sa harap ng mga kaibigan ko. Nasa bar kami kagabi tapos para kong bata na sinundo niya pa uwi. O anong masama doon? Ikaw naman pala yung sinundo eh. Hindi ba dapat thankful ka na may sundo ka pa? 20 years old na ako. Hindi na ako teenager para sunduin pa. Kaya kong umuwi ng sarili ko lang. Hindi naman kasi yun yung point. Ang gusto ng daddy mo, umuwi ka sa tamang oras na napagkasunduan ninyo. Hindi ba ang usapan nyo by 11 nakauwi ka na? 11 PM kakasimula pa lang ng nightlife. Sino namang uuwi ng ganun kaaga? Yung mga anak na marunong rumispeto sa magulang nila, sila yung umuwi ng maaga. Marty, nagpaalam ka at pinayagan ka kasi nag-promise ka na 11 uuwi ka na. Hindi ka umuwi on time, natural lang na hanapin ka ng daddy mo. Magalit ka kung wala siyang pakialam kahit saan ka magpunta. Sana naman maintindihan niyo ko. Lalaki ako, kaya ko ng sarili ko. Hindi naman ako bata para bigyan ng curfew eh. Mahirap ba nabigyan niyo ako ng time para naman makapag-enjoy ako kasama ang friends ko? Binibigyan ka naman namin ng time ah. Oo, ng limited time. Bakit kailangan ma-expire yung freedom ko? Yung mga kaibigan ko, okay lang naman sa parents nila kahit umuwi sila ng late eh. Bakit ako hindi? Kasi iba ang parenting style nila compared sa amin ng daddy mo. Wag na wag mong ikukumpara kaming magulang mo sa ibang magulang dahil magkakaiba kami ng kinalakihan at kinasanayan. Sobrang strict nyo kasi. Mag-chill naman kayo minsan. Dahil sa pagiging strict namin kaya maganda ang buhay nyo magkakapatid. Healthy kayo and safe dahil alagang-alaga namin kayo.
masama doon? Meron ma. Alam niyo kung ano? Nawawalan kami ng chance para i-enjoy yung buhay namin. Minsan lang kami tumuntong sa gantong edad. Hayaan niyo naman kaming mag-enjoy habang wala pa kaming sari-sariling pamilya. Never naman kayong nawalan ng chance ha. Nakakalabas naman kayo, di ba? Pumapayag naman kami na gumala kayo with friends, with proper caution nga lang. Mas maganda na yung maging safe kesa magsisi tayo sa huli kasi may nangyari na. Prevention ang ginagawa namin ng daddy nyo. Hindi mo kami maintindihan kasi hindi mo pa nararanasan maging magulang. Pero kayo naranasan niyo namang maging bata. Pero bakit hindi niyo ako maintindihan? Naranasan na naming maging bata kaya alam namin kung paano kayo mag-decide kung ano yung mga pwedeng mangyari habang nasa labas kayo. Napagdaanan na naming lahat yan kaya trust us kapag sinabi naming hindi okay ang isang bagay para sa inyo. Pero iba na po ang panahon ngayon compared noon. Pare-pareho lang yan. Noon at ngayon, marami pa rin naaaksidente dahil sa kalasingan, marami pa rin nadidisgrasya dahil sa mga maling desisyon. Akala ko pa naman kakampihan niyo ako. Pareho lang pala kayo ni Daddy. Hindi kami pareho. Mas malala ako, Marty. Kapag ako ang nagalit, ituturing mong mabait ang daddy mo. Ang daya niyo! Ganyan talaga ang buhay. Kailangan nyo matuto habang bata pa kayo. Para kayong diktador! Buhay ko to! Ibigay niyo na lang sa akin yung mga desisyon ko! Hanggat nakatira kayo sa amin, hanggat kami ang nagbibigay ng allowance nyo, kami ng daddy nyo pa rin ang masusunod sa bahay na to. Nakakainis naman eh! Talaga? Pues mas mainis ka sa sasabihin ko. Simula ngayon, hindi na kita papayagang lumabas para mag-inom. Man naman! Ang gusto ko lang naman noon, Papa Dudut, ay bigyan nila ako ng chance to explore. At 20 years old dapat hinahayaan na nila akong mag-enjoy. Kaso nga lang parang kindergarten pa rin ang turing nila sa akin. Wala silang tiwala sa kakayahan ko to decide on my own. Marami tuloy akong nami-miss dahil sa pagiging strikto nila. May mga lakad ang barkada namin na hindi ako nakakasama. Minsan kahit nagpapaalam naman ako ng maayos kung tingin nila ay hindi safe ang pupuntahan ko ay hindi talaga nila ako pinapayagan. Noong tanungin ko ang mga kuya ko kung anong masasabi nila sa ugali nila dad ay nasanay na lamang daw sila. Wala naman daw silang choice kundi sundin ang gusto nila dahil at the end of this day ay sila pa rin ang sumusuporta sa mga needs namin. Kaya wala kaming karapatan para magreklamo. Pero iba ako, Papa Dudut. May choice ako at yon ay ang magrebelde. Kahit na hindi ako pinayagan, lumalabas pa rin ako. Hindi na ako noon sumusunod sa ibinibigay na curfew sa akin. Ginagamit ko rin yung sasakyan ni Dad nang walang pasabi. In an instant, ako ang naging black sheep ng pamilya. Ako yung laging pinapagalitan, laging kinakahiya dahil sa pagiging pasaway ko. Ako yung disgrace sa pamilya namin dahil lang gusto kong gawin ang mga bagay na gusto kong maranasan. Nang mga oras na yon kasi ay gusto ko lang iparamdam sa kanila kung gaano ako nasasakal sa pagiging strict nila sa akin. Daig ko pa ang family pet namin na bawal lumabas. Laging naka-leash at ikinukulong. As a result ay nalayo ang loob ko sa pamilya ko dahil parang hindi nila maintindihan ang pinanggagalingan ko, Papa Dudut. Marty, saan ka na naman pupunta? Sa labas po. Lalabas ka? Sinong kasama mo? Sina Carlo. Hinihintay na nila ako sa labas. Nagpaalam ka ba? Nagpaalam po ako kay Dad. Anong sinabi niya? Hindi niya ako pinayagan. Hindi ka naman pala pinayagan, bakit ka pa rin aalis? Narealize ko lang po kasi na matanda na ako. Kaya hindi ko na kailangan magpaalam pa sa inyo. At sino nagsabi? Kung hindi ka pinayagang lumabas, walang lalabas. Bakit ba ganyan kayo sa akin? Huwag mo kong artehan. Bumalik ka sa loob, marami pa tayong bisita, hinahanap ka. Wala naman akong bisita dyan eh. Puro bisita lang yan ni Dad. Di nyo nga kami pinayagang uminom ng barkada ko eh. Dito na mismo sa bahay yan ha. Tapos bawal pa rin.
Sobrang strict nyo sa akin. Grabe. Kung gusto mong gawin ang mga bagay na gusto mo, maghanap ka ng trabaho para makapagsarili ka at hindi ka na puro reklamo, okay? Sa ngayon, sumunod ka muna sa amin. Pumasok ka na at may group picture pa tayo. Family picture daw. Ayoko nga. Hindi nyo nga sinusunod wish ko. Tapos kayo gusto nyo pagbigyan ko kayo? No way! Gusto mo bang pagalitan ka na naman ng daddy mo? Eh di pagalitan niya ako. Kailan ka pa naging ganyang kabastos? Yan ba ang nakukuha mo sa pagbabarkada mo? Lumalaki ka ng suwail, ha? Hindi po to dahil sa barkada. Dahil po to sa paghihigpit nyo. Sa amin mo pa talaga binigay ang sisi. Kami na nga itong ginawa lahat para maging maayos ang buhay nyo, kami pa talaga ang masama. Pakinggan mo nga yung mga lumalabas sa bunganga mo, tama ba yan? Kung hindi nyo ako mapagbibigyan sa mga gusto ko, hindi ko rin ibibigay ang gusto nyo. Pwes, magpatigasan tayo. Walang lalabas ngayon. Ma! Subukan mong lumabas. Ipapaalam ko sa daddy mo lahat ang ginagawa mo. Sana hindi na lang kayo naging mama ko. Anong sabi mo? Ang sabi ko, sana hindi na lang kayo naging magulang ko. Sakit mo magsalita. Pagkatapos ng sacrifices namin sa inyong magkakapatid, ganito ang isusukli nyo? Simple lang naman kasi ang gusto ko eh. Gusto Kung ko… ganyan lang din na magiging ugali mo, mas mabuti pang huwag na naming ibigay yung mga bagay na gusto mo. Okay lang. Kaya ko namang mag-provide para sa sarili ko. Marty, wag mong hintayin na may mangyari pang masama bago ka matuto. Eh di mangyari na mangyari. Basta lalabas ako ngayong gabi. Marty! Kinakausap pa kita! Pakisabi na lang po kay daddy na wag na akong hanapin. Hindi ko siya haharapin. Pambihira! Ang titigas ng ulo ng mga bata ngayon! Papa Dudut, I admit na may mga oras na napapasobra ang ginagawa kong pagre-rebelde. Hindi ko naman minimin yung mga bagay na nasabi ko noon. Lahat ng lumalabas sa bibig ko that time ay dahil lamang sa frustration ko. Hindi ako bastos na bata dahil pinalaki ako ng maayos, pero dahil emotional ay nasagot-sagot ko sina mom and dad noon. Ang pinaka-worst na siguro na nagawa ko ay noong naglasing ako sa isang bar kasama ang mga kaibigan ko. Hindi kami in good terms ng parents ko noon kaya bigla na lamang akong sumabog. Nagwala ako sa bar, nakipag-away at nanggulo. Actually wala akong gaanong maalala sa mga nangyari noon dahil sobrang wasted ko na. Pero according to friends ay marami raw akong nasaktan at sinirang gamit sa bar. Ang naaalala ko na lamang ay noong nasa police station na ako. Hinuli ako ng pulis kasama ng mga taong nakaaway ko. Inireklamo ako ng bar owner dahil sa pagwawala ko, Papa Dudut. Sobrang hiyang-hiya ako noon lalo na noong si dad mismo ang nagpunta sa station para kunin ako. Dahil sa connections niya kaya ako nakalabas kaagad ng gabing yon. After that ay hindi na ako kinibupa ni dad. Mas lalo na noong nalagay sa alanganin ang posisyon niya bilang police officer. Question kasi kung bakit nakalaya ako kaagad. Mabilis na kumalat ang balita na dahil daw pulis ang papa ko kaya ako kaagad na absuelto. Masyado raw VIP ang naging treatment sa akin. Despite all that, hindi ako pinagalitan ni dad, which is concerning. Si mamang nagalit at ang galit niyang yon ay nauwi sa sagutan sa pagitan naming dalawa. Ikinagulat ko na lamang nung bigla na lamang akong palayasin ng sarili kong magulang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matagal ko nang gustong maranasan ng maging malaya. Finally ay nakuha ko yon noong palayasin ako sa bahay. Pero hindi yon ang ine-expect kong paraan ng pagpapalaya sa akin, Papa Dudut. Sobrang sama ng loob ko noon after akong mapalayas. Pero at the same time ay itinuring ko na lang pong eto na ang kapalit ng kalayaan na pinapangarap ko. Papa Dudut, para akong ibon na nakawala sa hawla. Dumiretso ako sa bahay ng kaibigan kong si Carlo at matagal na naming family friend ang pamilya nila. Kaya walang problema sa kanila kahit na tumira ako doon ng ilang araw. Tinanggap nila ako sa pamamahay nila ng walang katanungan at sobrang nagpapasalamat ako sa kanila, Papa Dudut. Dahil wala nang pumigil sa akin ay halos gabi-gabi kami kung lumabas ni Carlo noon.
Inaabot na nga kami ng umaga sa kakainom sa mga bar. Marami akong nakilalang bagong kaibigan dahil doon. Marami akong bagay na natry sa mga lakad ko with friends. Marami akong lugar na napuntahan dahil wala nang nagre-restrict sa akin. Papadudod, for the first time ay naramdaman ko kung paano maging carefree. Sa wakas ay naranasan ko na ring enjoyin ang buhay ko. Sa mga panahong yon ay saglit na nawala sa isipan ko ang parents ko. Puro alak, pagkain, pamamasyal at kung ano-ano pa ang inatupag ko kasama ang mga kaibigan ko. Wala na nga akong ibang mahihiling pa noon hanggang sa isang bagay ang nakita ko kay Carlo na siyang nagpabalik sa akin sa katotohanan. O, tapusin mo na, dali! Sandali lang, wala akong kasama. Teka, antayin mo ako! Mabubuhay na uli yung karakter ko. Dali! Ayan, may kalaban na. Lalabanan ko na to. Sandali lang, wag ka munang pumalag. Defend ka lang muna. Wala na, nag-gank na ako eh. Ay, ano ba yan? Talo na naman tayo. Bawi na lang next game. 1 game ulit tayo? Mamaya na. Di ka pa ba nagugutom? Kain muna tayo. Actually, medyo gutom na nga ako. Wait lang, text ko lang si mama kung may dinner na. Sige. Teka, ikaw ba to? Saan? Tung naka-display na picture sa desk mo. Ako nga yan. Ang liit mo pa dito ah. Chubby ka pala nung bata ka? Family picture namin yan nung graduation ng ate ko. Mabuti pa kayo may ganyan. Marami talaga kaming family picture. Kada may birthday, hindi mawawala ang photo op. Bakit? Wala ba kayong family picture nila Tita Gina? Wala eh. Hindi mahilig si dad sa mga ganyang bagay. Ayaw niyang humarap sa camera. Hindi raw siya photogenic. As in ni isa? Wala kayong picture ng pamilya mo? Maniwala ka't sa hindi, wala talaga. Ni isa wala pa akong nakitang picture namin na buo kami. Bakit naman? Ewan ko, nung mga bata kami hirap makompleto pamilya namin eh. Masyadong busy sina daddy at mami sa trabaho nila, kaya wala na kaming time para sa mga ganyang bagay. Sayang naman yun. Memories din yung mga picture eh. Isipin mo na lang ha, yung mga moment na hindi na natin mauulit, nakaka-capture yun ng camera. Minsan lang tayo maging 10 years old, 20 years old. Kaya dapat bawat milestone natin, kung maaari may remembrance tayo. Para pagtanda, may mababalikan. Hindi naman mawawala sa memorya mo yung mga bagay na yan eh. Yung mga importanteng araw, mga pangyayari, hindi yan mawawala sa isip mo. Lalo na kapag naging part na yan ng core memory mo. Alam mo, tatanda rin tayo. Darating yung araw na kahit ayaw natin, kusa tayong magiging makakalimutin. Malaki tulong ng mga picture para maibalik yung magagandang memories natin. Wala eh. Hindi talaga kami sentimental na tao. Tsaka mahirap na kami magkaroon ng family picture. Lalo na't pinalayas na nila ako. Ikaw naman, masyado mong sineryoso yung pagpapalaya sa'yo. Sure ako after some time babalik ka rin dun sa inyo. Matitiis ka ba naman nila tito at tita? Matitiis ako nung mga yon. Kaya nga nila akong pagbawalang lumabas ng 1 linggo eh. Yan pa kaya? Tsaka nagawa na nila akong palayasin. Sinong magulang naman na magpapalayas ng anak, di ba? Alam mo sa tingin ko, minsan kanya-kanya lang talaga yan ang pagdidisiplina eh. Si mama kasi, mabait sa akin kasi mabait naman daw akong anak. Mas mabait pa nga ako sa'yo eh. Huwag ka nga. Hindi kaya. Pero seryoso, alam mo, huwag ka masyadong magalit sa magulang mo. Kapakanan mo lang naman iniisip nila eh. Shh! Kapakanan daw. Di nga nila kayang ibigay yung bagay na magpapasaya sa akin eh. Ano ba kasi yung mga bagay na magpapasaya sa'yo? Ano bang gusto mong mangyari? Bitawan nila buhay ko. Huwag nilang pakialaman. Matanda na ako para magdesisyon para sa sarili ko. Sana naman maintindihan nila yon. Alam nila yan. Naging anak din naman sila eh. Tayo ang hindi pa makaintindi sa mga bagay-bagay kasi marami pang mga sitwasyon na hindi pa natin nasusubukan pero sila, na-experience na nila lahat yun. Kaya magtiwala na lang tayo sa mga magulang natin. Madali lang sabihin kasi mabait mama mo. Ako, parents ko? Sakit sa ulo. Ikaw talaga. Baba na nga lang tayo. Nakahanda na raw yung pagkain natin.
Sa ilang buwan na pag-stay ko kina Carlo ay unti-unti ko na-realize ang kahalagahan ng pagkakaroon ng supportive na pamilya. Minsan nga ay para akong na-out of place kapag nagiging sweet sa isa't isa sina Carlo kasama ang mga magulang niya. Hindi ko maiwasang mainggit dahil close sila sa isa't isa. Ang laki ng difference ng pamilya nila Carlo kumpara sa pamilya namin, Papa Dudut. Sa amin kasi ay wala kang makikitang intimacy. Magkakasama nga kami sa iisang bubong, sabay-sabay na kumakain, nag-uusap pero parang civil lamang kami sa isa't isa. Walang anino ng pagiging affectionate. Walang nagyayakapan. Walang nagbibiruan. Walang nagsasabihan ng I love you. Kapag may gumawa noon sa amin ay parang weird tingnan at corning pakinggan. Dahil na rin siguro sa ganun kami nasanay ay walang nagsasabihan ng feelings. Aaminin ko, Papa Dudut, bigla kong na-miss ang pamilya ko kahit na ibang-iba ang turingan namin sa isa't isa. Nung moment na yon, sa kabila ng inggit na nararamdaman ko ay mas nanaig ang kagustuhan ko na sana ay ganun din ang mangyari sa pamilya namin. Umaasa ako na mabago pa namin ang trato namin sa isa't isa. Hiling ko na sana ay mas maging open pa kami katulad ng sa pamilya ni Carlo. Papa Dudut, alam kong galit pa sa akin ang mga magulang ko noon pero nag-decide ako na umuwi na sa amin para humingi ng kapatawaran. Tita Zenny, magpapaalam na po pala ako. Oh, uuwi ka na ba? Opo, salamat po sa pag-ampon sa akin. Wala yon. Basta kapag kailangan mo ng tulong, lapit ka lang sa amin. So, ibig bang sabihin yan, bati na kayo ng mama mo? Hindi pa po eh. Pero hihingi na po ako ng sorry sa kanila ni Dad pagka uwi ko. Mabuti yan. Hindi maganda ang nagtatanim ng sama ng loob lalo na't sa magulang mo pa. Hindi po kasi nila ako maintindihan minsan eh. Sobrang strict nila sa akin, nakakasakal na. Kaya tuloy nakakatampo ko minsan. Ganun talaga pag magulang. Ang tawag doon, tough love. Gusto lang nila na maging responsable ka. Pero pwede naman pong hindi gawin yun, di ba? May ibang way naman para magturo ng pagiging responsible. Kayo ni Carlo sobrang close nyo sa isa't isa kasi hindi nyo siya pinagbabawalan. May mga bawal din naman kay Carlo. Actually, marami. Napapagalitan ko rin siya kapag nagiging pasaway siya. Ang mga magulang kasi, protective yan sa mga anak nila. Minsan over na po kasi yung pagiging protective nila eh. Naiintindihan ko naman sina Gina kung bakit sila ganon. Alam mo ba kung bakit sila extra protective sa'yo? Bakit po? Ilang beses na kasing nalagay sa panganib ang buhay mo. Totoo po ba? Hindi ba nakwento sa'yo ng mama mo? Premature baby ka. Nung pinanganak ka niya, hindi na tumitibok ang puso mo. Milagro nga raw na na-revive ka ng doktor eh. Hindi po nila nabanggit sa akin yan. Kaya doble ingat sila sa pag-aalaga sa'yo noon. Tapos lumaki kang sakitin. Mahina ang immune system mo kaya lapitin ka ng mga sakit. Kung natatandaan mo, na-hospital ka nung 5 years old ka pa lang, di ba? Opo, naaalala ko po nagstay ako sa ospital ng ilang araw. Na-dengue ka nun. For the second time, napunta uli sa alanganin ng buhay mo. Sa akin tumatakbo ang Mama Gina mo noon for comfort. Lagi niyang tinatanong sa sarili niya kung pabayaraw ba siyang ina, kung bakit ganun na lang lagi ang nangyayari sa'yo. Mabuti na lang nung nagbinata ka na, mas naging healthy ka na. Kaya pala sobrang daming bawal sa akin. Mabuti nga pinapayagan ka nilang uminom kasama si Carlo eh. Minsan sinasabihan ko rin si Carlo na bantayan ka kapag nasa labas kayo. Ngayon naiintindihan ko na po ang lahat. Yon ang dapat gawin mo. Intindihin mo sila. Ayaw lang nilang mawalan ng anak kasi muntik ka nang mawala sa kanila ng ilang beses. Overprotective ang mama at papa mo kasi yun naman talaga ang trabaho ng magulang eh. Protektahan ang mga anak nila. Kaya umuwi ka na at makipagbati ka na sa kanila. Opo tita, salamat po.
Hindi ko rin sana sasabihin to, pero ipapaalam ko na rin sa'yo. Nung pinalayas ka nila, alam nila na dito ka sa amin didiretso. Secretly, nag-abot sa akin ang papa mo ng allowance mo para may panggastos ka. Ayaw sana niyang ipaalam sa'yo pero mas maganda na rin na malaman mo para hindi mo isipin na pinabayaan ka nila. Parang bigla po tuloy akong nahiyang magpakita sa kanila. Bakit naman? Sigurado ako miss ka na rin ng mga yun. Hindi lang nila pinapakita pero concerned na concerned sila sa'yo. Kung ano man ang nagawa mo, sigurado ako napatawad ka na nila kasi sabihin man nila o hindi, alam nila ang pinagdadaanan mo. Balang araw, maiintindihan mo rin ang lahat kapag ikaw na rin mismo ang nagkaroon ng anak. Maraming salamat po, tita. Hindi ko po kakalimutan lahat ng sinabi nyo. Pasabi na lang po kay Carlo na mauuna na po ako. Sige, mag-ingat ka. Regards na lang sa mama at papa mo. Opo. Papadudot sa mga nalaman ko ay mas naintindihan ko na ang lahat. Out of concern kaya naging sobrang strikto na mga magulang ko sa akin. Nag-iingat lamang sila dahil na rin sa hindi sinasadyang trauma na naibigay ko sa kanila dahil sa pagiging sakitin ko noong bata pa lamang ako. Papadudot na realize ko na may kanya-kanyang paraan pala kung papaano magmahal ang bawat tao. Hindi man ito ipinapakita sa akin ng parents ko ay napagtanto ko na indirectly ay pinaparamdam naman nila sa akin sa pamamagitan ng mga paraang hindi ko noon makita-kita. Bumalik ako sa bahay namin at ang unang ginawa ko ay nag-sorry sa mga magulang ko. As expected ay nasermonan pa rin ako pero hindi ko na ito minasama dahil alam kong yun na ang naging love language sa akin nila mom at dad. Sinanay ko na lamang ang sarili ko sa ugali nilang pareho. Nagagalit kapag hindi nila gusto ang nakikita nila. At the end of the day ay para din naman sa ikabubuti ko ang mga ginagawa nila. Hindi nagtagal ay sinubukan kong gawin ang sa bahay ang mga natutunan ko sa family ni Carlo. Binago ko po ang pakikitungo ko sa lahat. Naging open ako sa mga kapatid ko at naging sweet ako sa mga magulang ko. Awkward pa noong una. Tinataasan pa nga ako ng balahibo kapag nagsasabi ako sa kanila ng I love you. Pero kahit ganoon ay walang katumbas sa mga ngiti sa mata nila mom at dad tuwing ipinapakita ko sa kanila ang pagmamahal ko. Hindi man nila ito ina-acknowledge ay ramdam ko ang saya nila. Sa ginawa kong pagbabago ay naging okay noon ang lahat. Hanggang sa isang araw ay isang trahedya ang nangyari sa pamilya namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Birthday noon ng kapatid ko, Papa Dudut. Para i-celebrate ito ay naisipan ng buong pamilya na mag-out of town. Nagpunta kami sa Lucena para bisitahin ang mga kamag-anak namin doon sa Quezon sa mother's side. For the first time ay doon ko lang nakita na naging chill ang parents ko. Masaya pala sila kasama kapag wala sa trabaho. Kaya naman pala, kaya naman pala nilang maging masaya at makipagbiruan. Ang araw na yon na siguro ang maituturing kong pinakamasayang araw ng buhay ko kasama ang pamilya ko. Puro tawanan lamang kami at walang bawal. Walang nagmamadali, walang time limit. Doon na rin kami nabigyan ng chance para magkaroon ng family picture. One thing na kinaiingitan ko kay Carlo noon. Plano ko yung ipa-frame para i-display sa bahay namin. Gusto ko rin na magkaroon ng wallet size version nito para may maitago ako sa wallet ko. Pero Papa Dudut, sa likod ng masayang salo-salo ay isang trahedya pala ang nakahandang kasunod nito na never kong ine-expect na mangyayari. Pauwi na kami noon galing sa Lucena, si Dad ang nagdadrive habang nakikinig siya ng music. Tulog ang lahat dahil pagod sa nangyaring celebration. Crystal clear pa sa ala-ala ko ang mga pangyayari.
Isang OPM ang nasa radyo that time noong marinig ko ang pagsigaw ni Mama. Ang kasunod nito ay bigla na lamang akong tumilapon mula sa kinakaupuan ko. Bumangga ang sasakyan namin sa kasalubong naming bus bago kami tuluyang sumalpok sa isang barrier. Papadudot ng gabing yon ay 3 katao ang nalagas sa pamilya namin. Ma? Dad? Nasaan kayo? Oh, Marty, gising ka na pala. Thank you, Lord. Nasaan sina Dad? Magpahinga ka na muna. Mamaya na lang kita i-update sa mga nangyari. Wala ka bang nararamdamang masakit? Gusto mo magpatawag ako ng nurse para i-check ka? Wag na. Medyo mabigat lang ulo ko. Nasaan na sina Dad? Okay lang ba sila? Kumain ka na lang kaya muna. Mahigit 1 araw kang tulog eh. Sigurado ako gutom ka na. Nagdala si Mama ng pagkain para sa'yo kaninang umaga para kainin pagising mo. Carlo, nasan pamilya ko? Okay lang ba sila? Okay lang naman ang ate mo. Galos lang ang tinamo niya. Pupunta na raw siya dito mamaya. Mabuti naman. Sina Dad, nasan sila? Alam mo, sabi ng doktor, kapag nagkamalay ka na, ang una mong gawin, magpalakas. Kaya kumain ka muna bago tayo magkwentuhan. Ano, kaya mo bang bumangon? Bakit mo ba iniiwasan tanong ko? Tinatanong kita kung nasa ng daddy ko. Okay lang ba siya? Safe ba siya? Kasi, Marty, wala na ang daddy mo. Ano? Wala na si Dad? Wala na siya? I'm sorry, bro. Alam naman ni Mami. Baka kailangan niya ako ngayon. Puntahan natin siya. Teka bro, hindi ka muna pwedeng tumayo sa higaan mo. Hindi ka pa malakas. Gusto ko makita si Mama. Kailangan niya ako. Naku, paano ba to? Mas mabuti pa siguro kung ate mo na lang ang magsabi sa'yo ng lahat. Parang hindi ko kayang ikwento yung mga nangyari. Ano ba yun? Sagutin mo na lang ako. Alam na ba ni Mami na wala na si Dad? Nasaan siya ngayon? Bro, wala na rin ang mami mo. Hindi. Hindi totoo yan. Paano kung wala? Kinakausap pa niya ako noon habang nilalagay ko sa stretcher eh. Anong wala na siya? Pinagloloko mo ba ako? Hindi rin siya nakasurvive. Hindi. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo, Carlo. Please, sabihin mo nagjo-joke ka lang, please. Teka bro, kumalma ka lang. Hindi makakatulong sa'yo kapag na-stress ka. Kaya ayaw ko sabihin sa'yo yung totoo eh. Paano ko kakalma? Patay na mga magulang ko, kakalma ako? Paano ko gagawin yun? Pasensya ka na ha. Hindi ko talaga alam kasi kung anong gagawin eh. Hindi ako sanay sa mga ganitong sitwasyon. Hindi ako marunong mag-comfort. Gusto mo bang iwan na lang muna kita para mapag-isa ka? Sige bro, lalabas na lang muna ako. Tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ako. Hahayaan na lang muna kita magluksa mag-isa. Sandali lang. Sina Kuya Marco, si Kuya Maki. Kumusta sila? Marty, Please, wag mong sabihin pati sila. Hindi ko kaya kung pati sila wala na rin. si Kuya Maki, nasa ICU siya ngayon. Critical pa rin yung lagay niya. Si Kuya Marco, No, buhay pa siya, di ba? Sabihin mo buhay pa si Kuya. patay na rin siya bro. Sorry talaga. Ano nangyayari? Bakit lahat sila wala na? Anong klaseng joke to? Prank ba to, ha? Kasi kung prank to, hindi to nakakatuwa. Please Marty, huminahon ka. Joke lang to, di ba? Carlo, Marty, please. Joke lang to eh. Hindi to totoo. I'm sorry bro.
Atake sa puso ang kinamatay ni Dad, Papa Dudut. Inatake siya habang nagmamaneho kaya nawala ng kontrol ang sasakyan namin. Dumiretso ito sa kabilang lane kung saan ay nakasalubong namin ang isang bus. Nabangga ang side ng sasakyan namin sa mismong pwesto kung saan ay nakaupo si Kuya Marco. Pagkatama naman namin sa barrier ay doon napuruhan ang mami ko. Naipit siya sa may passenger's seat hanggang sa naubusan siya ng dugo. Samantala ilang linggo namang tumagal sa ICU ang isa ko pang kapatid na si Kuya Maki. Komato siya noon dahil malala ang naging tama niya sa ulo. Sa uli hindi rin siya nakasurvive, Papa Dudut. 6 kami sa pamilya namin at sa isang iglap ay 4 ang nawala. Tanging ako at ang kapatid kong babae na lamang ang natira sa pamilya namin. Hanggang sa ngayon ay parang masamang panaginip pa rin ang lahat para sa akin, Papa Dudut. Hindi ko talaga matanggap na ganon kadami ang nalagas sa mga mahal ko sa buhay. Para kaming bowling pins na tinamaan ng bola at 2 na lamang ang natirang nakatayo. Dahil sa nangyari, marami akong regrets sa buhay. Marami akong naging what ifs. Actually, hindi ko nga alam kung papaano ko nakayanan ang sakit na nangyari. Nalampasan ko ang struggle na yon sa buhay ko dahil na rin sa tulong ng mga kaibigan ko. Ano bro? Ready ka na ba? Alis na tayo? Sige, tara na. Salamat talaga Carlo ha. Kasi kahit busy ka, naglaan ka pa rin ng time para samahan ako sa puntod nila daddy. Wala yun. Gusto ko rin namang bisitahin sina Tito eh. Oh, ano yung hawak mo? Family picture namin. Nagpa-print ako para may maiwan akong picture namin sa puntod nila. Mabuti naman nagkaroon kayo ng family picture. Sabi mo nun, hirap kayong mabuo kaya wala kayong picture. Nakunan to nung nasa Lucena kami. Sa mismong araw bago nangyari yung aksidente. Mabuti nga napilit ko sila nun eh. Kung hindi, wala na sana akong remembrance sa pamilya ko. Mabuti naman kung ganun. At least may babalikan kang picture kapag malungkot ka. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyari. Hanggang ngayon parang nasa loob pa rin ako ng masamang panaginip. Ang hirap tanggapin bro. Mahirap talaga yan bro. Lalo na't hindi lang isa kundi 4 yung nawala sa'yo. Naiintindihan ko yung sakit na nararamdaman mo. Pero bro, tandaan mo, huwag mong madaliin yung healing process mo. May karapatan kang magluksa kahit kailan mo gusto. Hayaan mo lang na oras ang magdikta kung kailan matatanggap ng puso mo yung nangyari. Sana nagkaroon man lang ng pahiwatig. Binigyan man lang sana ako ng premonition para kahit papano may nagawa ako. Ang dami kong pinagsisisihan bro. Wala naman nag-expect na mangyayari yun eh. Yun nga eh. Hindi ko in-expect na gano'n na mangyayari dahil doon na-take for granted ko yung mga oras na kasama ko ang pamilya ko. Kung alam ko lang sana na gano'n na mangyayari, edi sana naglaan pa ako ng mas mahabang oras na kasama sila. Sana nasabihan ko man lang sila kung gaano ko sila kamahal. Sana nakapag-thank you man lang ako sa lahat ng sacrifices na ginawa nila sa akin. Sana nakabuo pa ako ng mas maraming memories kasama sila. Sana nakapag-sorry man lang ako sa mga maling nagawa ko. Kahit hindi mo nasabi yun sa kanila, alam naman nila na mahal mo sila. Alam naman nila na thankful ka, na nagsisisi ka. Kasi kung sincere yung feelings mo, kahit hindi mo sabihin, ramdam nila yun. Ang unfair talaga ng mundo. Sa dami ng pwedeng mangyari sa pamilya namin. Bakit ito pa? Hindi natin alam ang sagot dyan bro kung bakit, pero alam ko na may rason kung bakit nangyari sa'yo yun. Kung bakit nangyari to sa pamilya mo. Dapat yun yung sagot na hanapin mo. Anong purpose bakit sila nawala? Anong purpose bakit ikaw ang nabigyan ng second chance? Huwag kang maghanap ng masisisi. Maghanap ka ng rason kung bakit to ibinigay sa'yo. Kasi yung rason na yun ang magiging lesson sa buhay mo.
Lesson na dadalhin mo at ipapamana mo sa mga susunod na henerasyon. Isang aral na masakit ang naging kapalit pero yun naman ang magpapabago sa buhay mo. Sana nga, balang araw maiintindihan ko rin ang lahat. Nga pala, hindi pa pala kita napapasalamatan sa lahat ng bagay na ginawa mo para sa akin. Salamat bro. Mula sa ospital, sa burol, pati hanggang ngayon, hindi mo ako iniwan. Nanatili ka sa tabi ko para alalayan ako, para bigyan ako ng lakas kung kailan papasuko na ako. Salamat ah. Promise, babawi ako sa'yo. Wala yun bro. Natural lang naman yun. Ganun ako pinalaki ng mama ko eh. Huwag ko raw talikuran yung mga kaibigan ko na nangangailangan ng tulong. Alam ko naman na kapag sa akin nangyari to, huwag naman sana iadya ni Lord pero alam ko na gagawin mo rin kung anong ginagawa ko sa'yo ngayon. Ganun ang kaibigan eh, di ba? Walang iwanan. Maraming salamat talaga. Ano, tara na? Baka mamaya abutan pa tayo ng ulan eh. Balita ako may bagyo ngayon. Meron ba? Sige, tara. Pinilit kong bumangon sa kabila ng mga nangyari. Nahirapan ako mag-adjust noong una dahil biglang naging tahimik ang dati busy naming buhay. Dahil nga sa sobrang trauma na inabot namin papadudot ay naisipan namin ang kapatid kong ibenta na lamang ang bahay namin. Ang perang nakuha namin mula dito ay ginamit namin para kumuha ng kondo na sakto lamang sa 2 tao. Ang natira ay tinabi namin sa bangko at ginawang puhunan ng kapatid ko para sa kanyang negosyo. Sa ngayon, 30 years old na ako. Pamilyadong tao na po ako papadudot. Kung tatanungin niyo ako kung paano ako nakapag-move on mula sa mga nangyari sa buhay ko ay hindi pa ako nakakapag-move on, papadudot. Hanggang ngayon ay may kirot pa ring nararamdaman ng puso ko tuwing naaalala ko ang mga nangyari. Araw-araw ay nami-miss ko pa rin ang mga kapatid at mga magulang ko. Gabi-gabi ay tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung anong buhay kaya ang meron ako sa ngayon kung hindi lang maagang nawala ang mga mahal ko sa buhay. Tanging ang family picture na lamang namin ang natitirang remembrance na meron ako sa pamilyang kinalakhan ko. At nakakalungkot na ang mga ngiti sa picture na yon ay never ko nang makikita kailanman. Papadudot, hindi natin hawak ang buhay natin. Nakakalungkot pero yon ang katotohanan. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay o kung kailan mawawala ang mga mahal natin sa buhay. Masaya man tayo ngayon, sa isang iglap ay pwede itong magbago. Kaya naman kailangan nating maging thankful sa bawat araw na naibibigay sa atin. Huwag po nating sayangin ang oras natin at i-enjoy natin ang bawat araw kasama ang ating pamilya. Ito po ang story ko at sana po ay may lesson po kayong nakuha mula dito. Maraming salamat po sa inyong programa, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Marty. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! May mga sakripisyo na masarap sa kalooban, lalo na kung para yon sa mga taong mahal natin. Sila ang ating nagiging inspirasyon upang maging magaan ang pagdadala sa buhay. Ikaw kapuso, anong handa mong gawin para sa pamilya mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo dyan sa Pilipinas. Ako po si Jel, 31 years old at working dito sa Japan bilang isang maintenance technician. 5 taon na po akong OFW dito. At kahit ganon nakatagal ay nami-miss ko pa rin ang bansa natin.
Palibas ay bibihira lang naman po akong umuwi dyan para magbakasyon kasi nagtitipid po ako at nag-iipon, Papa Dudut. Katulad ng ibang OFW ay may pamilya po akong sinusuportahan sa Pilipinas. Ako kasi ang breadwinner sa amin, lalo na walang permanenteng trabaho si tatay dahil siya po ang nag-aalaga sa bunso kong kapatid na si Nicole na merong autism. Mabuti na lamang at nababawasan ang pagka-homesick ko rito noong nadiskubre ko ang programa ninyo na Barangay Love Stories. Simula noon ay sinusubaybayan ko na po ang lahat ng mga istorya ninyo. Papa Dudut, wala po akong ibang hiling kundi ang magkaroon ng maayos na buhay sina tatay sa Pilipinas. Palibas ay malaki din ang sinasakripisyo niya sa amin noon ni nanay bago pa dumating ang bunso kong kapatid. Tubong kapastarlak po kami. Simple lang naman po ang pamilya namin pero hindi ko naranasan yung lumaking masaya dahil madalas na mag-away sina nanay at tatay. Pero si nanay po ang pasimuno kasi lagi siyang nagagalit sa amin ni tatay kahit na sa maliit na bagay lamang. Bukang bibig niya po na hindi raw niya gustong magkaroon ng pamilya. Nalabag sa loob niya na maging anak ako at asawa si tatay, Papa Dudut. At para sa isang 10 taong gulang na bata, napakasakit po noon, Papa Dudut. Nay, Ano ba yon? pwede po bang magpatulong sa assignment? Ano? Hindi. Kita mo nagtatahi ako rito, istorbo ka dyan? Sige na po, hindi ko po kasi maintindihan tong nakasulat sa libro eh. Sino ba sa atin yung nag-aaral? Ako ba? Ako po. Oh, bakit di ka nakikinig sa instruction ng teacher mo? Tapos ako tatanungin mo? Nagpapatulong lang naman ang anak mo, Joanna. Hindi mo siya kailangang sigawan. Jel, anak, sandali, marumi pa si tatay. Pero gusto ko na po kayong yakapin at i-kiss. Maghuhugas muna ako ng kamay at magpupunas ng pawis. Hay, nako. Kaya lumalaking walang takot sa akin yung anak mo eh. Lagi mo kinakampihan. Bakit kailangan lumaking natatakot sa'yo si Jel? Hindi ba pwede na lumaki siyang may respeto sa atin bilang mga magulang niya? Tigil-tigilan mo nga ako sa kagaganyan mo, Chito. Tsaka wag ako yung pangaralan mo. Yang anak mong pasok ng pasok sa eskwelahan pero mukhang walang natututunan. Meron naman po, pero nakalimutan ko lang yung sinabi ni ma'am. Oh, kita mo na? Bata-bata mo pa makakalimutin ka na? Jel, anak, huwag ka nang umiyak. Joanna naman. Bakit parang ako yung may kasalanan? Hoy, Jel! Tigilan mo nga yung kaiiyak mo! Hindi naman kita inaano, napakadrama mo! Manang-mana ka dyan sa ama mo! Magmamana talaga sa akin si Jel kasi anak ko siya. Sa'yo, anong minana niya? Huwag naman sana yung kasungitan mo. Anak, huwag ka nang umiyak. Si tatay na lang magtuturo sa'yo mamaya kung ayaw ng nanay mo. Hoy, Chito, huwag kang magsalita ng ganyan. Parang ang tono mo, inaapi ko yung anak mo ah. Hindi pa ba? Lagi mo ang sinusungitan si Jel. Parang hindi ka niya nanay ah. Ayoko naman talagang maging nanay ng batang yan. Joanna, ano ba? Totoo naman sinasabi ko. Ayoko pang maging nanay, alam mo yan. Simula nang dumating sa buhay ko yung batang yan, maraming pangarap ko yung nasakripisyo. Siya yung malas sa buhay ko. Hindi malas si Jel. Kaya tigilan mo ang pagsasalita ng hindi maganda sa anak natin. Ikaw lang naman ang may gusto sa batang yan. Kasi kung tatanungin mo ko, ayoko pa rin sa kanya. Alam mo kung tutuusin, kasalanan niyo talagang dalawa kung bakit hindi ko natupad yung mga pangarap ko noon eh. Sana kung hindi mo ako binuntis, nakapagtapos ako ng pag-aaral, nakapagtrabaho ako at kumita ng pera. Baka nga wala na ako rito sa Pilipinas kung di kita naging asawa eh. Pareho nating ginusto yung nangyari. Kaya wag mo nga sa akin isisi ang lahat.
Sana talaga pinalaglag ko na lang yung anak mo. Ikaw lang naman may gusto sa kanya. Tumahimik ka na. Hindi ka ba nahihiya kay Jel? Hindi! Wala akong pakialam kung malaman pa niya para alam niya kung bakit ayoko sa kanya. Ay nako, makatulog na nga. Nakakabwisit kayo mag-ama. Panira ng gabi. Magkokolehiyo pa lamang noon si nanay nang mabuntis siya ni Tatay Papadudut. Kung ilalarawan ko ang personality niya ay masasabi kong meron siyang mataas na ambisyon sa buhay. Pero dahil sa mga nangyari, pinakasal kaagad si nanay at tatay dahil ayaw magkaroon ng kahihiyan ng angkan nila sakaling lumaki akong walang kinikilalang ama. Kaya lang Papadudut simula noon ay malamig na po ang pagsasama ng mga magulang ko. Boyfriend po ni nanay si Tatay Papadudut at pareho silang nag-aaral pa lamang. Kaya lang dahil sa nangyari ay hindi na sila nakapagtapos kasi nagtrabaho na si tatay at si nanay naman ay naging maselan ang pagbubuntis sa akin. Meron pong maliit na barong-barong na ginawa si tatay para tirhan namin pero hindi po yun kasing ganda ng mga bahay na sementado na pangarap ni nanay. Pero para sa akin ay sapat na yon dahil hindi kami naiinitan o naaarawan. Lagi pong pinamumukha ni nanay sa akin na hindi niya ako gusto kahit naggaling ako sa sinapupunan niya. Marami na pong insidente na pinabayaan niya ako noong bata ako kaya madalas akong magkasugat, mapilayan, ubuhin at sipunin. Mitya rin yun ng pagtatalo nila ng tatay ko pero sa huli ay inuunawa pa rin niya si nanay. Gusto ko pong makisimpatya sa pinagdadaanan ng nanay ko pero mali namang isisi niya sa amin ni tatay yung mga bagay na nangyari na. Hindi nga nagtagal ay nagkaroon po ako ng kapatid si Nicole pero may autism po siya bagay na mas nakadagdag sa alalahanin ng aming mga magulang. Tay, nandyan na po pala kayo. Oo anak. Teka, bakit bumangon ka? Kasi natulog po ako kanina, wala pa kayo. Kararating ko lang. Bakit po kayo ginabi? May inasikaso lang si tatay. Ay. Jel, anak, may sasabihin ako sa'yo. Alam ko na maiintindihan mo ako dahil matalino kang bata. Ano po yun? Plano ni tatay na magtrabaho sa ibang bansa. Iiwan niyo na po kami. Anak, hindi ganun yun. Magtatrabaho lang ako doon. Ganyan din po yung tatay ng kaibigan ko, si Makmak. Sa ibang bansa rin po nagtatrabaho tatay niya, kaya hindi niya madalas nakikita. Mamimiss ko po kayo, tay. Mamimiss din kita. Kayo ng nanay mo, saka si Nicole. Pero sayang yung pagkakataon kapag pinalagpas ko, nak. Naiintindihan ko naman po, pero nalulungkot lang po ako. Hayaan mo, tatawag naman ako rito para kamustahin ka. Hindi mo ako masyadong mamimiss kasi mangungulit pa rin ako sa'yo. Katulad ng lagi kong ginagawa pag kinikiliti kita. Ha? Tay naman eh. Magpapakabait kayo rito habang wala ako, ha? Tutulungan mo nanay mo at aalagaan mo si Nicole, Jel. Maaasahan ko ba yon, nak? Opo, tay. Ako na pong bahala sa kanila. Salamat. Saka pasensya ka na kasi bata-bata mo pa pero binigyan na kita ng responsibilidad. Dapat kasi naglalaro ka lang sa labas at nag-aaral. Hindi ka nagbabantay sa pamilya natin dahil responsibilidad namin yun ng nanay. Masaya naman po akong tumulong sa inyo sa pagbabantay ng pamilya natin, tay. Nakakapaglaro pa rin naman po ako tsaka nakakapag-aral. Napakaswerte namin ng nanay mo kasi naging anak ka namin. Mabait na, masunurin at maunawain pa. Pero bakit lagi pong sinasabi ni nanay na malas daw po ako? Malapit na po tuloy ako maniwala na totoo yung sinasabi niya. Huwag kang maniniwala sa nanay mo.
Pagod lang yun, kaya niya nasabi sa iyo yung mga bagay na yun. Hindi totoong malas ka. Ikaw kaya ang swerte namin. Kayo ng kapatid mo. Sa akin ka maniwala, anak. Opo, Tay. Naniniwala po ako sa inyo. Ganyan nga. Basta lagi mong isipin na kahit malayo si tatay, kakampi mo pa rin ako. Alam ko naman po yun. Hindi ko lang po mapigilang matakot kay nanay kapag po nagagalit siya. Kakausapin ko si Joanna. Hindi naman tama na palagi siyang nagagalit sa'yo. Anak ka niya, nanay mo siya. Dapat minamahal ng mga magulang ang mga anak nila. Oh, bakit gising pa kayong magtatay? Anong oras na? Sinalubong lang ako ng anak natin. Nagulat nga rin ako kasi gising pa siya. Kahit kailan pasikat ka talaga, Jel. Joanna, wag mo naman sabihin yan sa anak natin. Anong wag sabihin? Maaga pa yan bukas sa klase nila. Tapos ang hirap-hirap na namang gisingin. Pag ikaw talaga nagpasaway bukas, makakatikim ka uli ng kurot para magising ka. Tay, si nanay oh. Hindi ka makukurot ng nanay mo. Pero matulog ka na, anak. Sige po, Tay. Good night na po. Good night din. Joanna naman, hindi mo kailangan pagsalitaan ng ganun si Jel. Natatakot tuloy sa'yo. Saka anong kukurutin na naman? Ikaw pala yung may kagagawa ng pasanong bata sa tagiliran? Ano kung ako? Ipapademanda mo ako? Hindi natin kailangan umabot sa ganun. Kaya nga sinasabi ko na wag mo nang saktan si Jel. Anak natin yun. Ikaw na may sabi, anak natin. Saka kung makapagsalita ka, akala mo grabe ginawa ko dyan sa anak mo? Hoy, kurot lang yon. Nakakapikon kasi siya. Ilang beses ko nang ginising, ayaw pang bumangon. Ayun, napapala ng mga batang pasaway. Ayoko pong umalis si Tatay Papa Dudut dahil siya na lamang ang kakampi ko sa bahay namin. Bagaman 10 taong gulang pa lamang ako ay naiintindihan ko na po ang hirap na pinagdaraanan namin. Karpentero po ang tatay ko at minsan ay umi-extra siya sa palengke bilang kargador at butcher ng mga karning baboy. Pero hindi po sapat ang perang kinikita niya para suportahan ang lumalaki naming pamilya at pangangailangan ng bunso kong kapatid. Doon na nga po nag-decide si tatay na mag-abroad. Lumipad po siya ng pa-Taiwan, Papa Dudut. Sa pag-alis ni tatay, ako po yung tumayong katuwang ni nanay sa bahay namin. Ako ang katukatulong niya lalo na sa pag-aasikaso sa kapatid kong special child, Papa Dudut. Aaminin ko na noong nawala si tatay ay mas dumalas ang pagsusungit at pagreklamo ni nanay tungkol sa kung gaano niya kaayaw sa amin ng kapatid ko. Siyempre bilang nakakatanda at higit na nakakaunawa, nasasaktan ako ng husto dahil para sa akin ay wala kaming kasalanan ni Nicole. Hindi kami ang sumpa, Papa Dudut, sa pamilya dahil sa una pa lang ay hindi rin naman namin hiniling na isilang at maging anak nila ng mga magulang ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Lumipas po ang ilang taon, Papa Dudut, at hindi na lamang namin namalaya na halos 8 taon na si tatay sa abroad. Bihira lang din siyang umuwi sa amin dahil sinasabihan siya ni nanay na imbis na gumastos ng malaking pera sa pagbabakasyon ay ipadala na lamang niya sa amin sa Pilipinas ang pera. Pero pinagtataka ko lamang kahit na ganoon na katagal na nakaalis simula noong mag-OFW si tatay ay hindi pa rin maayos yung bahay namin katulad ng laging bukang bibig ni nanay na pangarap niya. Naiintindihan ko naman na magastos magpagawa ng bahay pero yung bahay namin ay napakarami pa pong kulang para masabing tapos na. Bukod doon ay hindi ko talaga alam kung saan dinadala ni nanay ang perang pinapadala ni tatay dahil lagi naman niya kaming tinitipid ng kapatid ko lalo na sa pagkain. Ni hindi rin niya kami binibilhan ng bagong damit o sapatos. Bagay na minsan kong pinagdadamdam sa kanya bilang bata noong araw. Pero kung meron man akong kinakainisan kay nanay, iyon ay ang malimit niyang pagalitan ng bunso kong kapatid na may espesyal na kondisyon.
Wala kasing tiyaga si nanay sa pag-aalaga kay Nicole, Papa Dudut. Hindi talaga sila close. Ako po yung nagpapakain at nakikipaglaro sa kapatid ko, kaya masasabi kong sanggang dikit kami. Kapag pinapagalitan ni nanay si Nicole ay ugali niyang magtago sa ilalim ng kumot dahil pakiramdam niya ay ligtas po siya doon, Papa Dudut. Tumahimik ka nga! Nakakabingi ang iyak mo! Isa, di ka patatahan? Ha? Nay, nandito na po. Teka, Nay! Huwag niyo po saktan si Nicole! Ate! Ate! Nicole? Ana, andito na si ate. Nanay, palo ako! Palo ako, nanay! Sakit! Sakit! Nay, bakit niyo naman pinalo si Nicole? Tinatanong mo pa talaga? Napakapasaway niyang kapatid mo, Jel! Ano po bang kasalanan sa inyo ng kapatid ko? Maingay! Parang sanggol na sigaw ng sigaw tapos gusto laging pinupukpok sa sahig yung mga laruan niya. Nakakarinde! Nakakabingi! Kitang nanonood ako ng TV eh. Pero hindi pa rin tama yun, Nay. Alam niyo namang special child si Nicole, di ba? Sana naman inintindi niyo. Kayo yung normal tapos kung umasa kayo parang kayo pa yung may kondisyon sa isip eh. Anong sinabi mo? Ay, sorry po, Nay. Kapal naman ang mukha mong sabihan akong baliw! Nay, hindi ko naman po kayo sinabihang baliw. Sabi mo, parang ako yung may kondisyon sa isip. Eh di baliw! Sintong-sinto at may sayad katulad niyang kapatid mo! Nicole! Bawiin niyo yung sinabi niyo, Nay. Hindi baliw ako ano man ang kapatid ko. Hindi ko babawiin ang mga sinabi ko kasi yun naman talaga ang totoo. Saka wag mo akong panlilisikan ng mga mata, Jel, ha? Tutusukin ko yan ng kutsilyo. Gawin niyo! Diyan naman kayo magaling eh! Hoy! Bumalik ka nga rito, kinakausap pa kita! Ewan ko sa inyo, Nay! Bahala na kayo! Mas kailangan ako ng kapatid ko! Papa Dudut, mahal na mahal ko po si Nicole. Siya yung kapatid na matagal ko nang hinihiling sa Diyos na ipagkaloob niya sa pamamagitan ng mga magulang ko. Natatandaan ko pa nga noon na mahilig akong mag-drawing ng stick na bata sa papel tapos ay nilalagay ko yon sa tiyan ni nanay kapag tulog siya. Ini-imagine ko kasi na ipinagbubuntis na niya si Nicole. Kahit na hindi ko pa naman alam kung magiging babae o lalaki siya. Basta sa isip ko lang noon, anuman na maging kasarian niya o itsura ay mamahalin ko siya dahil kapatid ko siya. Kaya lang kapag nahuhuli ako ni nanay na nilalagyan ng papel na may drawing yung tiyan niya ay nagagalit po siya sa akin. Tapos ay pinipilas niya yung papel sa harapan ko at isasabo yun sa may sahig. Sisigawan niya ako na linisin ko yung kalat hanggang umiyak ako, Papa Dudut. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa na balang araw ay magkakaroon ako ng kapatid. Malapit po kasi ako sa mga bata. Yung mga kapitbahay nga namin na mas bata sa akin ay kapatid na ang turing ko. Lagi ko rin bukang bibig sa tatay ko na sana'y magkaroon pa sila ng anak ni nanay. Nangako ako na ako yung mag-aalaga sa magiging kapatid ko basta magkaroon lamang ako kahit na isa. At nang dumating nga si Nicole ay laking pasasalamat ko sa poong may kapal nang pinanganak siya. At kahit malaking dagok ang pagkakaroon niya ng autism ay hindi ko siya itinuring na pabigat o sagabal sa pamilya namin tulad ng laging pinaparamdam sa kanya ni nanay. Hindi lang niya ako ate, Papa Dudut. Kakampi rin niya ako. Nak, kamusta ka na? Ayos lang naman po ako, Tay. Yung pag-aaral mo, ayos lang ba? Wala ka pang boyfriend?
Wala pa po. At ayos na ayos din po ang pag-aaral ko. Kayo po, kumusta po kayo dyan? Ganun pa rin. Malungkot kasi malayo ako sa inyo. Miss na miss ko na kayo ng kapatid mo at ng nanay nyo. Miss na miss na rin po namin kayo, Tay. Lagi nga po kayong tinatanong sa akin ni Nicole. Talaga? Anong tinatanong niya? Kung kailan daw po kayo uuwi. Kung kailan daw niya po kayo makakalaro. Mahilig po kasi kaming magbahay-bahayan ni Nicole eh. Ginagawa naming tolda yung kumot niya. Kunwari, bubungin ng bahay. Tapos naglalaro kami sa ilalim nun. Tuwang-tuwa po yung kapatid ko, Tay. Ang lakas nga po niyang tumawa tapos lagi po siyang pumapalakpak. Masaya akong marinig na magkasundo kayo ng kapatid mo. Salamat, Jel. Kasi inalagaan mo siya ng gusto habang malayo pa ako. Walang anuman po. Kapatid ko po si Nicole at mahal na mahal ko po siya. Kaya po inaalagaan ko po siya. Kaya lang nalulungkot po kasi ako dahil ayaw sa kanya ni nanay eh. Yun po bang tipong lagi siyang nagagalit kay Nicole kahit wala naman pong masyadong ginagawa yung kapatid ko? Ganun ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin talaga nagbabago si Joanna. Mahal po ba kami ni nanay? Ha? Oo naman, Nak. Bakit mo naman natanong yan? Eh, hindi po kasi namin maramdaman yung pagmamahal na yun, Tay. Puro na lang po galit. Ate Jel, sino yan? Si Nicole ba yan? Ay, opo, Tay. Si Nicole po. Si Tatay, halika dali. Gusto mo ba siyang kausapin? Teka lang, ila-loudspeaker ko lang, ha? Sige, akin na! Hello, Tay? Hello, Nak? Tay! Tay, tanungin niyo po siya tungkol po dun sa paborito niyang laro. Sige, Nak. Nicole, ano yung lagi niyong nilalaro ni ate mo? Bahay-bahayan po. Tapos, nasa ilalim kami ng kumot kasi safe po doon. Hindi kami makikita ni nanay pag nagagalit siya. Doon po kami nagtatago, Tay. Ganun ba? Tay, kailan po kayo uwi? Sabi Ate Jel, lalaro tayo bahay-bahayan. Sasali daw kayo. Sinabi ko rin sa kanya na papasyal tayo sa mall pag uwi niyo po rito, Tay. Isang beses pa lang kasi nakakapunta sa mall si Nicole. Medyo challenging kasi siyang isama sa mga matataong lugar eh. Hirap talaga siyang makihalubilo sa mga tao, Tay. Hayaan niyo mga anak. Pag uwi ni tatay, marami tayong lugar na pupuntahan. Gusto mo ba yon, Nicole? Opo, Tay! Yay! Sige Nicole, punta ka na muna sa kwarto. Sunod ako doon tapos maglalaro tayo. Kakausapin ko lang si tatay ha. Sige, sige! Kakausapin ko si Joanna. Hindi ako makakapayag na patuloy niya kayong sinasaktan ni Nicole. Napakabata pa ng kapatid mo, Nak. Ilang beses niyo na rin pong kinausap si nanay, di ba? Pero hindi naman po nagbabago yung pakikitungo niya sa amin. Simula bata pa ako, ayaw niya talaga sa akin. Tapos dumating si Nicole at nang malaman nga natin yung kondisyon niya, lalo kaming tinuring na sumpa ni nanay sa pamilya natin. Ginagawa ko naman po lahat para maging malapit kami sa isa't isa. Ang kaso siya yung laging lumalayo. Hindi ko na po alam kung paano siya aamuin eh. Nami-miss ko na po si Tatay Papa Dudut. Kung pwede lang sana na hindi na siya magtrabaho sa malayo para sama-sama na lamang kami sa bahay. Ilang birthday ko na rin kasi ang dumaan na wala siya kaya aaminin kong sabik ako na makita at makasama siya. Pero alam ko na hindi naman pwede dahil kailangan niyang magtrabaho para sa pamilya namin. Kaya nga sinusulit ko talaga yung mga sandali na kausap ko siya sa cellphone. Nagkukwento ako sa kanya ng mga ganap sa buhay para kahit papaano ay wala siyang ma-missed. At bukod doon ay maramdaman ko rin na kasama ko siya, Papa Dudut. Lumipas pa po ang mga buwan at napansin ko na parang madalas mag-away sina nanay at tatay sa tuwing nag-uusap sila sa cellphone. Tapos si nanay lagi rin pong umaalis sa bahay namin at hindi ko alam kung saan siya nagpupunta. Kapag nasa bahay siya ay lagi siyang nakatutok sa cellphone niya na nung unay akala ko si tatay ang kausap niya. Pero mukhang mali ako, Papa Dudut. Dahil isang beses ay may narinig akong ibang pangalan ng lalaki
sa tawag na sinagot ng nanay ko. Ibang lalaki ang madalas niyang kausap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Malakas po ang hinala ko na may ibang lalaki ang nanay ko. Pero in denial pa rin ako, Papa Dudut, ng mga panahong yon. Hindi ko kasi lubos maisip na magagawa niya yon samantalang nagpapakahirap si tatay sa pagtatrabaho sa abroad. Pero ayoko pong magbulag-bulagan lalo na noong parang hindi na tinago ni nanay na may kalantari siya. Isang araw, may lalaking dumalaw sa bahay namin. Pinakilala niyang kaibigan sa amin pero hindi na po ako komportable. Agad ko rin pong pinapasok sa kwarto namin si Nicole, Papa Dudut, dahil ayokong may masabi sa kanya ang bisita ni nanay. Noong sumunod na linggo ay laking gulat ko na lamang dahil nasa pintuan na ng bahay namin si tatay. Sobrang saya ko po noon, Papa Dudut, kahit na biglaan ang uwi niya. Pero hindi nagtagal yung kaligayahan na yon nang malaman ko ang dahilan kung bakit siya umuwi. Nawala na pala ng trabaho si tatay kasi nagkaroon siya ng malaking problema. Dinapuan po siya ng malalang sakit sa baga habang nasa Taiwan. Tapos ay meron pa silang problema ni nanay na gusto niyang ayusin. Tama po ako na merong ibang lalaki ang nanay namin at iyon ay walang iba kundi ang dinadala niyang kaibigan umano sa bahay namin, Papa Dudut. Pakiusap, Joanna. Huwag mo kaming iwanan ng mga anak mo. Huwag kang umalis. Huwag mo nga akong pigilan, Chito! Aalis ako kasi ayaw ko na kayong kasama! Saan ka pupunta? Dun sa lalaki mo? Wala ka na ron! Ano bang meron siya na wala sa amin? Kami ang pamilya mo. Marami siyang meron na wala sa pesteng pamilyang sinasabi mo. Saka wala siyang mga anak. Pareho kami ng gusto kasi ayaw namin sa mga bata. Anong sinabi niyo, Nay? Jel, Nicole, anong ginagawa niyo rito? Nagising po kami kasi narinig namin kayo nagtatalo eh. Oh, ayan! Ang hingi mo kasi, Chito! Ay, kailan ka talagang lalaki ka? Jel, patahimikin mo nga yung kapatid mo. Nicole, tahan ka na. Huwag ka na matakot. Nandito si ate. Joanna, pag-isipan mo nga yung gagawin mo. Gusto mo ba talaga kaming ipagpalit sa lalaking yun? Oo, at hindi na magbabago ang isip ko kahit pag-isipan ko pa ng 100 beses. Pero bakit, Nay? Bakit niyo ginagawa sa amin to? Kasi nga, ayoko na sa inyo. Matagal ko na talagang ayaw sa pamilyang to. Yung tatay mo lang naman na may gusto pero tinanong niyo ba ako kung gusto ko? Hindi na namin kailangan tanungin kasi halata naman sa trato ninyo sa amin. Ayun naman pala eh. Mabuti na halata mo. Hindi ko na kailangan magpaliwanag pa ng paulit-ulit. Ay, o siya, alis na ako. Bahala na kayo dyan. Joanna, sandali! Ingay-ingay talaga ng batang yan, apa? Hoy, Nicole! Tumigil ka nga dyan, peste ka! Nay naman, bakit niyo pinalo si Nicole? Napakaingay eh! Kayo ba hindi naririndi sa iyak niyan? Kasi kung hindi, pues, ako, tulig na tenga ko sa batang yan. Kaya nga ayoko na talagang tumira sa bahay na to kasama kayo kasi konti na lang, masisiraan na ako ng ulo. Kung gusto niyong umalis, edi umalis kayo! Hindi niyo na po kailangan saktan ang kapatid ko! Sumusobra na kayo, Nay! Napakasama ninyo! Ako pa talagang masama? Ako pa talagang sumusobra? Naririnig mo ba yung mga sinasabi mo sa akin, Jel? Nanay mo pa rin ako! Nanay nga namin kayo! Pero nagpakananay ba kayo sa amin? Hindi naman, di ba? Trauma lang ang ibinigay niyo sa amin ni Nicole! Kaya wala kayong karapatang sabihin na nanay namin kayo! Kasi, yung mga kilala kong nanay, mahal yung mga anak nila! Hindi nila sinasaktan at mas lalong hindi nila iniiwan! Umalis pa rin po si Nanay, Papa Dudut. Ewan ko pero hindi ko lubos maisip kung paano niya kami nagawang iwanan at abandonahin, Papa Dudut. Hindi ba siya nakonsensya at hindi ba siya nagdalawang isip na ipagpalit kami sa iba? Kasi kung hindi ay napakasama niyang ina.
Labis po ang lungkot ni tatay nang sumama si nanay sa kabit niya at magkahalong pagkadismaya at galit naman ang naramdaman ko para sa sarili kong ina. Naisip ko tuloy na ganun ba niya talaga kami kaayaw makasama. Anak naman niya kami ni Nicole at galing kami sa tiyan niya. Dugot laman nila kami ni tatay pero paano niya naatim na iwanan kami? Ang masakit doon, Papa Dudut. Nadiskubre namin na tangay din ni nanay ang malaking pera na inipon niya mula sa mga pinapadala ni tatay. Kaya pala lagi niya kaming tinitipid. Kaya pala lagi niyang sinasabi noon na wala siyang pera kahit nagpadala si tatay. Yun naman pala ay tinatago niya yon para sa pansarili niyang kapakanan at pakinabang. Dahil nga po sa mga nangyari, nahirapan kaming makausad, Papa Dudut. Sunod-sunod na nagkasakit si tatay at si Nicole ng malalang trangkaso kaya napilitan po akong huminto sa pag-aaral para humanap ng mapagkakakitaan. Para sa akin ay mas mahalagang pamilya ko kesa sa pangarap ko. Kaya naman nagpursige ako sa pagtatrabaho at pinagtiyagaan ko ang maliit kong kita bilang assistant sa isang butika sa bayan namin. Mabuti na lamang dahil naagapan yung sakit ni tatay dahil sa perang kinita ko na pinangpa-check up namin at pinambili ng gamot. Gumaling din po si Nicole, Papa Dudut, kaya nabawasan yung malaking alalahanin ko sa dibdib. Isang araw, inalok ako ng kaibigan at dating kasamahan ko sa butika kung gusto ko raw mag-ibang bansa. Meron kasing programa yung ahensya na pinasukan niya para sa mga nagnanais magtrabaho sa Japan. Hindi na po ako nagdalawang isip at pumayag ako at agad po akong nagpaalam sa tatay ko, Papa Dudut. Tay, kape niyo po. Salamat, nak. Upo ka muna. Tagal na rin natin di nagkakwentuhan. Namimiss ko na yung panganay ko. Sige tay, tabihan ko po kayo. May sasabihin din po pala ako sa inyo, tay. Ano yun? Mamaya na po. Sabi niyo gusto niyo muna magkwentuhan tayo. Oo, pero nag-uusap na rin naman tayo eh. Kayo talaga, tay. Pero, kumusta na po ba kayo? Wala na po bang masakit sa katawan ninyo? Ayos na ayos ako, nak. Sinusunod ko yung sinasabi mo na huwag magpapakapagod at kumain sa tamang oras. Pati si Nicole magaling na rin. Mabuti na yung pakiramdam. Malikot na nga eh. Masaya po ako na okay na kayo, tay. Kasi hindi ako mapalagay nung may sakit kayo pareho eh. Natakot po ako. Iniwan na nga kami ni nanay tapos iiwan niyo rin kami ni Nicole dahil sa sakit ninyo. Minsan ko na kayong iniwan ni Nicole nung nagtrabaho ako sa ibang bansa. At kahit na umalis na ang nanay nyo at sumama siya sa ibang lalaki, hinding-hindi ko kayo iiwanang magkapatid, nak. Mahal na mahal ko kayo. Gusto kong bumawi sa mga panahon na malayo kayo sa akin. Tay, pwede ko na po bang simulang ikwento sa inyo yung sasabihin ko? Sige, ano yun? Plano ko po kasing magtrabaho sa Japan. Ha? Japan? Opo, inalok po kasi ako ng dati kong katrabaho sa butika na magtrabaho doon bilang technician. May training naman po kami bago umalis. Naisip ko po na baka makapasa ako, mabigyan ng chance po na makapag-abroad. Kaso anak… Gustong gusto ko po talagang umalis, tay, para po matulungan ko ang pamilya natin. Ay, naiintindihan ko naman yun. Nalulungkot lang ako kasi magkakahiwa-hiwalay na naman tayo. Isipin nyo na lang, tay, na magkakasama-sama ulit tayo pag nakaipon na ako ng malaki-laki. Sandali lang naman po yun. Marami pa kasi akong pangarap para sa atin, tay. Gusto kong tapusin yung pagpapagawa nitong bahay natin, pag-aralin si Nicole sa special school. Gusto ko rin po magkaroon tayo ng pera sa bangko para pag nangailangan tayo, may makukuha tayo. Lahat po yun talaga para sa pamilya natin, tay. Naiintindihan ko, nak. Pero isama mo rin sa mga pangarap mo ang sarili mo. Malaki-laki na rin sinakripisyo mo para sa pamilya natin. Una na dun yung kabataan mo.
Tapos yung pag-aaral mo. Masaya naman po ako habang nagsasakripisyo kasi para yun sa pamilya natin. Pakiramdam ko nga po hindi ako lugi eh. Kaya nga po talagang desidido akong umalis para matupad ko po yung pangarap natin, Tay. Kayo po ni Nicole ang inspirasyon ko. Mahal na mahal kita, Jel. Mag-iingat ka doon, ha? Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako. Kasi mabuting anak ka. Sana patuloy kang pagpalain ng Diyos. Ibigay niya ang katuparan ng mga pangarap mo sa buhay na to. Natuloy po ang pag-alis ko papunta sa Japan, dala ang pag-asa na mabigyan ng maayos na buhay sina Tatay at Nicole sa Pilipinas. Lahat naman po yata ng mga OFW ay may pare-parehong sentimiento. Hindi po madali ang adjustment na ginawa ko rito, lalo noong mga unang taon ko, pero wala akong hindi kakayanin para sa 2 taong mahal na mahal ko, Papa Dudut. Kahit buhay ko ay handa kong ibigay para kina Tatay at kay Nicole. Kung tatanungin ninyo ako kung may balita pa ako sa nanay ko ay wala na po. Hindi na rin ako interesado sa kung anumang nangyari sa buhay niya. Pero aaminin ko na may mga gabi pa rin naaalala ko siya at kung paano niya kami walang pagdadalawang isip na iniwan at pinagpalit sa iba. Wala po kong hangad na masama sa nanay ko pero ayoko na po siyang makita pang muli. Hiling ko sana ay dumating na yung araw na maski alaala niya ay mawala na rin sa isipan ko dahil karamihan naman sa mga yon ay malungkot at masakit na alaala. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong basahin ang storya ng buhay ko. Sana po ay kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. God bless po sa inyong programa at istasyon. Buwabati po ako ng manigong bagong taon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Jel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever